Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Mga kaibon, pasensya na kayo kung ngayon ko lang po masasagot yung katanungan po ninyo. Medyo busy lang po tayo, kaya po hindi ko po nasagot agad yung katanungan. Ngayon po, sasagutin ko po yung katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, pwede ba pakainin na lang ng feeds ang mga ibon kasi mura na ang ibon, mahal ang patoka niya. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung pwede ba nating pakainin ng feeds ang mga alaga natin. Alam nyo mga kaibon na hindi ko po na-experience pa yung ganito na puro feeds ang ibibigay tapos walang seeds. Hindi ko pa po na-try ang ganitong klase ng pagbigay ng patoka sa mga alaga natin. Pero meron po akong kaibon na ganito po ang ginawa. Nagbibigay siya ng seeds halos 3 times a week lang yung pagbigay ng seeds, at yung binibigay niya talagang purong feeds po doon sa mga natitirang araw. 3 beses lang siya nagbibigay ng seeds sa isang linggo. So far okay naman yung mga alaga niya. Yung alaga po niya, hindi naman nagbago yung katawan, talagang magaganda pa rin at healthy pa naman yung mga alaga niya. Kapag nagbibigay siya ng feeds, sinasabayan po niya ng pagbigay ng gulay, kagaya po ng kangkong saka yung pechay. Yan po yung sinasabay niya na pagbigay ng patoka. Halimbawa, nagbigay ng feeds ngayon tapos sasabayan ng gulay. So far okay naman mga kaibon. Siguro para sa akin okay naman po ang ganyan. Hiyangan lang po siguro doon sa mga alaga natin. Parang sa tingin ko mas maganda yung mga bagong baba na ilalagay sa flight cage. Yun ang bigyan ng panimula na pagkain na feeds. Kapag nasanay, talagang tuloy-tuloy na. So pwede naman yan sa tingin ko. Hayaan nyo mga kaibon, sa susunod baka ganyan din po ang gagawin ko sa mga alaga ko. Kasi kung susumahin natin, medyo makakatipid talaga tayo doon sa feeds. Dahil konti lang naman yung halos nakakain ng mga alaga natin na feeds, medyo mababa din yung kilo. Ang pagkakaalam ko, ang binibigay ng kaibigan natin na doon sa mga alaga niya, Integra, 2,000 po ata. Tapos minsan hinahaluan ng pellet na high action. Dahil mataas yun sa protein na high action, talagang hindi papayat yung mga alaga. Siguro sanayan lang. Pwede nyo pong gawin yan for experiment. Subukan ninyo sa mga alaga po ninyo, mga 1 week. Kung walang magbago sa kanila sa katawan, ituloy nyo po. Pero kung magbago yung katawan, mapapayo ko na ibalik ninyo sa seeds. Mas maganda. So yan po yung una. Pangalawa na katanungan sa atin, Sir, tanong ko lang po, sana normal po ba na parisan na green split opa, split ino, ex lutino opa na hen ang hindi maglabas ng visual red eye? First class nila, salamat po sa sagot. So bali ang tanong sa atin ni Sir, ang parisan niya green split opa, split ino, ang kapares lutino opa. So visual lutino opa na hen ang kapares dito. First class, walang nilabas na visual. Mga kaibon, kung sigurado yung karga na split opa, split ino, maglalabas po yan ng visual. Ang pagpapares kasi ng ganito, hindi talaga yan minsan agad-agad na labas ng visual. May mga pagkakataon na ang iba nga nakakatatlong clutch bago maglabas ng visual. So konting antayan lang, siguro ko 3 clutch. Kapag walang nilabas na visual, baka walang karga na split ino. Yan na kapares ng lutino opa nyo.
So sa mga ganitong klase ng pagpapares, asahan nyo na swertihan to. Palagi ko na pong sinasabi ang ganito na swertihan. Sa unang clutch pwedeng maglabas, sa pangalawa pwedeng maglabas, sa pangatlo pwedeng wala. Kaya naman minsan first clutch wala, second clutch wala, third clutch saka naglalabas ng visual. Swertihan lang po ang ganito. Ang ganda kasi ng parisan ni sir. Ngayon magbibigay tayo ng konting payo. Diyan sa parisan mo, mas maganda sir, ang ipares mo na dyan visual, OPA split ino na kak, para lahat ng anak OPA line na. Kapag naglabas ng visual, automatic OPA line agad. Napakaganda kasi ng Lutino OPA. So mas maganda dyan, parisan mo ng OPA kak split ino. So sa mga nagpa-project ng ganito, huwag kayong maiinip. Basta sigurado ang karga, lalabas po yan ng visual. So yan po ang pangalawa. Pangatlo, boss, yung back to back par blue OPA split fail ko, puro muwabe OPA fail anak, anong ID nun? Hindi naman blue para maging blue 2. So marami pa rin ang nalilito pagdating dito sa blue 2. Alam nyo mga kaibon, yung muwabe na OPA fail mo, kahit po ang kulay niyan muwabe, kahit po ang maging kulay niyan, for example turquoise, kahit po ang maging kulay po niyan yung di pala turquoise, cobalt, cobalt blue. So kahit maging green pa yan mga kaibon, basta po galing yan sa back to back na par blue, tapos nag-anak ng non-visual par blue, tapos yung kulay kahit hindi blue, kahit hindi po blue, basta hindi siya par blue, kahit hindi po blue, kahit maglabas po yan ng white bull, yung kulay puti, kahit maglabas po yan ng kulay green, kahit maglabas po yan ng cobalt na blue, kahit maglabas po yan ng green, basta po galing po yan sa parisan na back to back par blue at ang anak ng visual par blue, automatic po blue to yan. Ang blue to kasi mga kaibon, ID ng ibon yan, ID po, ID ng ibon. So yan po, kahit po hindi po yan kulay blue, ang kulay niya muwabe na OPA fail, automatic po dahil ang parent niyan back to back par blue, automatic po ang ID po niyan blue to, muwabe blue to, OPA fail follow. So yan po yung katanungan. Panghuli na tanong sa atin, sir, tanong ko lang po, may parisan po ako na Project Remino OPA, parehas po sila split, split sa first clutch po walang visual, pero sa second clutch may lumabas na visual. Maaari po bang magkaroon din ng dugong ino mga kapatid? Mga kaibon, sa ganito nag-project kayo, kahit sa mga Lutino OPA or Remino OPA, ngayon nagkaroon ng ang parisan back to back split, nagkaroon ng kapatid na visual, automatic po meron pong dugo yan na mga kapatid na non-visual. Ang kailangan lang po dyan test breed, pero para sa akin mga kaibon, yung mga kapatid ng non-visual talagang kahit test breed mo yan, maglalabas po yan ng visual. Sa katanungan sa atin kung merong dugo, meron po yan, i-test breed nyo lang po mga kaibon. So yan po yung katanungan sa atin. Maraming salamat po doon sa mga kaibon natin na nagtanong. Sana po nasagot ko ng maayos. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.